pumunta ako dito, although ang asawa ko ay magkaiba kami, siya ay talagang full servant. Ako naman ay okay lang, parang ganon. Basta alam ko sa sarili ko na may Christ ako. Pero nung pumunta ako dito, although sinasabi nga ni Joel na maghanap ka dyan ng church kasi maganda talaga na hindi ka lang bless sa ibang bagay. Ang pinaka-importante ay ma-bless ka sa spiritual. Although talaga namang brought up ako ng nanay ko na yung when it comes sa vices, talagang wala ako dyan. Ano talaga ako, yung good girl ko do. Wala akong mga ano. Nung pumunta ako dito, sabi ko, nagsisinungaling pa ako, sabi ko, wala namang Christian church doon eh. Ba't ako mag-church? Wala nga. Sabi niya, imposible. Meron yan. Pero hindi siya tumigil. Talagang pinagpipray. Then, nung nagbakasyon nga ako, in-introduce yung best friend ni Ate Nempa, si Ate Tere, ginamit yun. In-introduce si Sister Jazz. Yun ang way na nagkakilala kami, nagkaroon ng Bible study, at kumbaga, na-develop yung spiritual growth ko. Ang binago sa akin, nag-move ang Panginoon, yung about money and position. Kasi ang paniniwala ko dati, na pag nakatapos ka, or if you have, may pera ka, mataas ang pinag-aralan mo, you are fulfilled. Na parang, bakit ganito ako, yung ganon. Pero nung habang lumalago ka sa Panginoon, habang kung gusto mong magsaliksik sa sarili mo, makikita mo na ang tunay pala talaga na kagalakan ay magkaroon ka ng Christ sa buhay mo. Na yung magpagamit ka sa Panginoon, hindi yung will mo ang masunod, kundi yung will niya. Na yung pa ang ini-struggle ko sa sarili ko na magiging better, na talagang magpagamit sa Panginoon. Kaya ang gusto ko nga din i-share yung sa Mateo 6:19-21, yung sabi dito na about kasi, ito kasi ang pinakaano ko, yung paano nag-move ang Panginoon sa buhay ko. Yung do not store up treasures here on earth. Ito yung topic namin nung part ng verses na pinag-aralan namin nung Wednesday. Where moth eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moth and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Parang, kasi sa buhay nga natin, di ba? Lalo na sa akin dati, talagang parang binibigyan ko ng yung treasure, kung yung pera, yung position, yung talagang binibigyan ko siya ng halaga sa buhay ko, na yun ang valuable para sa akin. Pero nung nag-move ang Panginoon, nung tinouch niya ang buhay ko, nagulat din ang aking ina dahil parang ginamit niya din ang buhay ko sa pamilya ko dahil sabi ko kailangan magkaroon ng Bible study na hindi pala yun ang importante. Temporal lang pala ang lahat ng nakikita natin dito sa mundo. Amen. Kumbaga, ang pinaka-importante ay yung treasure sa heaven na yung riches na mag-glorify mo ang Panginoon. Dahil kung anong, yun nga, magkaroon ka nga ng magandang bahay, mabibreak yun pag magkaroon katulad nung Undoy, nung sa amin sa Laguna, lahat ng ininvest ko, padala, ganyan, nasira yun. Kaya nakikita na kung gaano nga ang ng Panginoon na hindi pala ganun. Although, i-bless ka niya dito sa mundo, pero mas magandang gamitin mo siya, na mag-invest ka, yung i-treasure na yon, yung riches na i-glorify ng Panginoon, na hindi mo man siya, yung hindi mo nakikita dahil nasa heaven, dahil lahat ng meron nga tayo dito is temporal lang.
way I think, tsaka yung dream, yung parang nagbago siya nung nag-move ang Panginoon, lalo nung nabasa ko itong verse na to, na ganun pala dapat sa atin, na i-invest, ang pinakamagandang fulfillment ay yung magkaroon ka ng Kristo sa buhay mo, hindi kung anong tinapos mo, hindi kung anong kayamanang meron ka, o anong power meron ka. Yun po ang, kung ano, patotoo ko po. Amen. The Lord.